Imbes nga po mga idol na mag-improve ang laro ni Brandon Podziemski sa Golden State sa kanyang pangalawang taon, mas lalo lamang nga pong lumala ang kanyang performance sa dami ng mga nagagawa nitong pagkakamali. Hindi na rin naman nga siya ganun ka-efficient kumpara last year, kaya eto na ang mismong rason bakit binabatikos siya. Sa laki ba naman ang nakukuha nitong playing minutes, so wala nga siyang impact. Pero sa kabila nga po ng mga maling nagagawa nito, wala pa rin namang balak si Coach Steve Kerr na payagan ng Warriors na i-trade siya. Sa katunayan, mas pipiliin pa nga po nilang ipamigay si Jonathan Kuminga kaysa sa kanya. Pero understandable na rin naman ito dahil meron pa rin naman nga siyang room for improvement. Malaki pa rin naman ang tiwala dito na maisasaayos niya ang kanyang mga galaw. Sa parte naman ni Kuminga, hindi na maganda ang relasyon nito sa kanilang front office simula nang hindi sa kanya ibigay ang hinihingi nitong extension. Kaya malaki ang posibilidad na i-trade si Kuminga. Gaya nga po ng una nating napag-usapan, expiring contract na rin naman ito, kaya kung ayaw nilang masayang, kailangan nilang i-trade. Samantala, medyo gumanda na rin naman ang buong prangkisa ngayon sa Los Angeles Lakers matapos ang impressive na panalo kahapon kontra sa Warriors. Pero hindi rin naman ibig sabihin nito na kontento na sila. Marami pa rin nga itong butas na kailangang ayusin para maging competitive ang laban sa mas malalakas na koponan. At base nga sa inalabas na balita ni Shams ng ESPN, desidido ang Los Angeles Lakers na gamitin at i-trade ang kanilang mga natitirang hawak na future draft pick, kagaya ng 3 nilang first round pick at 4 na second round pick para lamang makakuha ng bagong superstar na tutulong kina Anthony Davis at LeBron James na magkampiyon. Maliban dyan, susubukan rin naman nga nilang gamitin ang kanilang mga asset na sina D'Angelo Russell, Jackson Hayes, Christian Wood, Jared Vanderbilt, Jalen Hood-Schifino at maging si Max Lewis. Hindi nga kasama sa mga i-trade ni Pelinka sina Rui Hachimura, Austin Reeves at Dalton Keunig at maging si Gabe Vincent na nakalista bilang untouchable. Sa madaling salita, all in ngayon kahit papano ang Lakers sa paggawa ng trade. As of now, ilang mga pangalan na nga ang sabay-sabay nilang kukunin sa trade, kagaya ni Nikola Vucevic ng Chicago Bulls, Colin Sexton ng Utah Jazz at si Dorian Finney-Smith ng Brooklyn Nets na siyang mga players na babagay sa playing style ni Coach JJ Redick. Sa kabilang banda, sa kabila nga po ng pagkatalo ng Dallas kahapon kontra sa Minnesota, nananatili pa rin sila bilang pang-apat na merong record na 19-11. Ang problema, hindi rin naman nila alam kung hanggang kailan sila mananatili dito dahil inaasahang hindi maglalaro si Luka Doncic sa mga susunod na linggo. Ayon nga po sa source, mawawala si Doncic ng extended time sa Dallas matapos siyang magkaroon ng left calf injury sa kanyang natamo sa second quarter laban sa Wolves. Hindi rin naman simpleng injury ang natamo nito dahil napilitan nga siyang gumamit ng crutches para makapaglakad ng maayos. Kaya sa pagkawala ng superstar sa pangalawang pagkakataon, delikado na naman silang matalo ng sunod-sunod. Ngunit ayon kay Coach Jason Kidd, though dismayado sila sa nangyari kay Doncic, expected pa rin na magiging competitive ang team. Sanay na naman sila sa ganitong klaseng sitwasyon at kailangan nilang sundin ang game plan, which is ang next man up kung inaasahan na magi-step up ang mga natitirang key player.